Ralph Recto po, nag-iisip na naman po ng bagong buwis para sa mamamayan. Yan. Naghanap na naman po ng panibagong buwis si Ralph Recto. Magbebenta na naman po ang Pilipinas ng lahat ng maliliit na asset. Maliliit na lang po. Ubos na po yung malalaki. As small as 200 square meters na lupain, ibebenta na po lahat. Mayroon na pong 28,000 na ibebenta. Ngayon namang araw, ang balita naman kay Recto, naghanap naman ng bagong buwis na ipapataw sa mamamayan. Grabe talaga tong gobyerno na to. Walang perek. Pero kung magmalaki po sila, parang ang laki-laki ng kinikita ng gobyerno, pinakamalaking kinita, pinakamalaking non-tax, pinakamalaking tax. Malupit talaga tong gobyerno natin. Okay. Lacson, nagsalita na rin po tungkol po sa ginagawa nila noon nung siya ay senador pa at kinumpara niya po kung bakit nagkakaroon po ng kaguluhan ngayon sa BICAM Committee. Kahapon lang pinag-uusapan po natin na 28,000 na mga ari-arian ng Pilipinas na ang mga pinakamaliliit ay 200 square meters ay ibebenta na naman po natin. No? Hindi po natin alam kung gaano kalalaki yung malalaki. Pero kung 200 meters na yung iba, malamang to lahat na po ng pag-aaring lupain ng ating bayan ibebenta na ni Recto ngayong taon. Kasi pati 200 meters, gano lang yun. O 80 square meters yung bahay ko eh. O di doble lang ng bahay ko halos. O tatlong kasing laki lang ng bahay ko. Wala pa po yatang isang buong basketball court yun. So ibig sabihin po, wala na po talaga maibenta. Maski po maliliit na ibenta na. Hindi nga ako magtataka, pati kung yan lahat ng cultural center na yan, maibenta lahat yan. Kasi kung wala na maibenta eh. Di ba? Okay, bakit po nagbebenta? Yun na nga, kailangan ng pondo. Napaka-contrast po, no? Pinagmamalaki nila na ngayon pinakamalaki ang koleksyon ng BIR. Very good. May masama po ba ron? Wala. Tapos sumunod, ngayon tayo may pinakamalaking kita na non-taxes. Kinita po ng Pilipinas na non-tax. Ano po yung ibig sabihin niyang non-tax na yan? Yan po yung mga binenta natin. Binentang ginto, binentang yung privatization ng NAIA. Wala na pong ipa-privatize. Magwawala na po yung tao pag nagbenta pa sila ng marami pang ginto. Ngayon po, mga lupain na. Maliliit. 28,000 na lupain ngayong taon. O pag-ari, 28,000 na pag-ari ngayong taon. Bukod pa dyan, hindi pa nakontento si Recto. Kinuwenta niya siguro, ang nakakatakot po dun sa binibenta natin, paano tayo nakasiguro na hindi mga politiko ang makakabili niyan? Di ba? Pati mga kasinong pag-aari natin, binibenta na rin. Hayop talaga, no? Pinundar ng ibang mga presidente, tapos siya taga-benta lang. Texas USA. Yan. Pakiano nga po, Texas USA, mag-ano ka na lang. Mag-comment ka na lang para madyakitan ka. Thank you very much, Rodrigo Duterte, boss. Pa-jacket daw kay Texas USA. Asa na si Texas USA? Mag-ano ka na lang kasi na para pag nakita kita, lalagyan na lang kita ng moderator. Okay. Sana tayo. Ngayon naman po, ang pinag-iisipan ni Recto, anong tax pa
no? Anong tax pa po ang ipapataw sa atin? Grabe. Bukod po sa mga binibenta, bukod pa po sa binentang mga ari-arian natin, bukod pa po sa mga pre-nivitize, ngayon naman po, ang gusto niya ni Recto, naghanap na po ng bagong tax. Wala pong katapusan eh. Ano po, bakit po may tax pa rin? Bakit magbebenta na po tayo ng ari-arian, sabay-sabay? Lahat na po ng ari-arian, bebenta na ni Recto. Bakit po naghahabol pa rin po ng tax ng panibago? Ito po paliwanag. Marcos admin needs new tax measures. We do have a few revenue measures in Congress right now. We expect to pass them before the end of the year, maybe during the end of session. At saka itataas din po yung interest rates sa mga bangko. Grabe. Kaya talagang ano na to eh. Durugan na po rito sa Pilipinas eh. Itataas ang mga taxes nang wala tayong nakikitang proyekto. Tigilan nyo na yung nakakapanggigil na, no? Ito po yung kasado na ngayon. Yung pong value added tax on digital service providers. Ipapatupad na po yan ngayong taon. Hindi ko alam kung ano tong digital service providers. Yung mga tataksan na nila tong ano, mga YouTube, tataksan nila yung mga yung ba yung digital service providers. Pag dinamdam mo talaga yung ginagawa ng mga to, talagang grab. Benta na lahat ng pwedeng ibenta. Lazada at Shopee. Yan. Magtatax na sa Lazada at Shopee. Tapos imposition of excise tax on single-use plastic. Comprehensive tax reform program. Rationalization of mining fiscal regime. Reform of motor vehicle users charge. Hindi ko po alam yung motor vehicle users charge. Kung siguro kayo po ay may mga sasakyan, may panibagong charge. Grabe, benta, panibagong tax, luhod po talaga ang mamamayang Pilipino. Ang pinagtataka ko, bakit konti na lang po yung pumapasok na remittance ng mga OFW? Bakit po? Ano po nangyari sa mga remittance ng OFW? Bakit po konti na lang nakarating? Tapos mababalitaan mo, no? Ayan, anong pala yan? Mababalitaan mo pa, road users tax po yan. Puta, lahat na lang ng tax. Lahat po tayo, apektado niyan. So mababalitaan mo pa yung anomalya. No, kaya mga kapatid, mangampanya po kayo. Mangampanya po tayo. Wag na po nating iboto lahat ng tauhan, lahat po ng kumakandidato dito kay Marcos. Kasi mananatili lang po yan eh. Narinig nyo po ba sa lahat ng anomalya? Wala pong kumikibo sa kanila. Sa mga kandidato po ni Marcos, ibig sabihin yung pananahimik nila, kumakandidato pa po yan ha. Naghahanap pa po ng boto ng mamamayan yan. Wala po silang pakialam. Wala po silang pakialam. Sino po nagsasalita dyan sa mga tumatakbo kay Marcos? Wala. Yung kapatid lang. Alanganin pa. Ibig sabihin, yung mga kandidato po ni Marcos, very willing sila sa ganitong na walang pagbabago. Very willing. Nagre-report kayo ng malalaking kita, pero sa totoo, wala naman talaga tayong malalaking kita. Kasi in contrast eh. Kung malaki po ang kita ninyo, alam nyo kung yung tax, kinakabahan po ako dyan eh.
Naalala ko po, pinag-aralan namin nung college yan. Hindi na tayo pinauutang nun eh. Unless na meron tayong yung letter of intent, yung sinasabi natin, di ba pumasok po yung IMF, World Bank ngayon, merong pinapayuhan na tayo. Wala na silang tiwala na kaya ng gobyerno natin. Nung ako ay college, ganyan po yung issue namin nun. Kawawang-kawawa ang Pilipinas. Bago pa utangin, kinakailangan ini-state muna natin kung paano tayo makakabayad ng utang. Yan po, yung pagdadagdag po ng interest rate, pagdadagdag po ng tax, ganyan na ganyan po yun. Lalaki pera mo kasi magdadagdag ka ng tax bago ka nila pautangin. Hindi ko alam kung ganyan na uli ang sitwasyon natin ngayon. Saan ka nakakita? Sabay-sabay. Privatization, benta dito, tapos tax pa ngayon. Pagkatapos ni Marcos, wala na tayong asset, ubos na. Baka ngayon lang taon na to, hanggang ngayon lang taon eh. Kasi 200 square meters na yung binibenta ni Recto. Ang liit na pong lupain nun. Ibig sabihin, ngayong taon na to, gaano kalaki kaya yung mga malalaking lupain? Baka pati mga bulkan natin, meron na may-ari. Mapapamura ka na lang. Ay, nako. Mapapamura ka na lang eh. Balik po tayo dito sa kay Lacson. Ito po halimbawa, no? Sabi po ni Lacson ito. Ano yung sabi ni Lacson? Ganito po ang pagkakaiba ng Senado ngayon na pinamumunuan ng Makatang si Kilay Escudero kaysa sa noon. Ito po sabi ni Ping Lacson. Ipinagpapauna ko po, no? Hindi ko po iboboto, hindi po natin iboboto si Ping Lacson. Kasi tumakbo siya under Marcos eh, di ba? Okay. The BICAM report containing blank appropriations and reportedly signed by the bicameral conference committee members looks like a repeat of the 2019 GAA when FPRRD binito niya yung 95.3 billion upon the then Soto-led Senate's strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that we not reflect in our ratified BICAM report. Alam po ninyo, yan yung sinasabi ni binabantayan nila noon. Nakita nila Soto na merong in-insert yung mga House of Representatives. Kaya pumalag sila Soto at yun nga, siyempre pabida siya. Pero totoo naman yun, no? Yung si Soto pa yung leader, hindi naman ako proud na pagiging leader niya. Pero at least yung budget man lang may nahita sila. Ayan, no? A strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill. The big difference now is, ang malaking diferensya raw ngayon, nobody among the present senators dared and cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy now brewing. Wala pong naglalakas loob sa mga senador ngayon na busisiin yung budget. Kasi last year pa yan eh. Natandaan nyo, last year may problema na sila. Sabi nila last year, bakit kayo nag-insert? Tapos na yung usapan natin sa BICAM, tapos may in-insert kayo. Si Amy Marcos, tsaka si Batong, nun, di ba? Nagsasalita. Ano sinabi ng mga congressman? Pirma kayo ng pirma eh. Hindi kayo nagbabasa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbabasa. Pinopiloso po lang tayo nito ni namimiloso po lang po si Chis Escudero. Nga sinasabi niya na kung may reklamo kayo,
magdemanda kayo. Hindi po yan yung usapin eh. Dapat nagtrabaho ka bilang senador, bilang presidente ng Senado. Dapat binubusisi mo. May halimbawa na yung panahon nila Soto, hindi sila pumayag. Bakit ikaw pumapayag? Tuwan-tuwa pa yan, di ba? Tuwan-tuwa pa yan na meron daw silang 5 bilyon. Yan nga sabi ni isa pa sa sinabi nito ni Ping Lacson. Bakit daw pumayag si Grace po sa AKAP? Kasi may 5 bilyon na raw yung Senado. 5 bilyon, inyo ba yun? Di ba DSWD yun, sabi niya? Yun eh. Kaya halatang halata eh. The Filipino taxpayers deserve an explanation. An examination of the enrolled bill printed by the HOR and comparing it with the ratified BICAM report will expose those responsible. Ang problema po, nasan yung mga printed bill na yan? Enrolled bill. Ang sinasabi po nila, no? Kaya tama si Ungab sa paghanap niya ng printed eh. Tumingin kayo sa tumingin daw sa may website. Hindi po obra yun. Yung mismong kopya na may hawak po si Ungab, sila wala. Hindi mo pwedeng daanin yan na ibig sabihin, inutil tong Senado na to sa pamumuno nito ni Quezon Escudero. Alam niyo kung bakit sila walang pakialam dyan? Lahat naman sila mapasenado at Kongreso, HOR. Ang pakialam lang po nila, siraan lang po ang mga Duterte. Yun lang. Manira lang sa mga Duterte. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ngayon po kayo magtanong. Incompetence ang gobyerno ngayon. Ruru, mas malala. Yun na nga, Jane Bramlett, di ba? Nakikita na natin na incompetent. Huling-huli tayo sa tourism, huling-huli tayo sa investment, wala nag-invest sa atin. Konti na lang yung pumapasok na turista sa atin. Nag-privatize tayo ng airport, wala namang improvement. Pero, dapat matatag naman yung HOR tsaka yung Senado. Hindi, sunod-sunuran din eh. Kaya po, maging matalino po tayo. Pag binoto nyo pa rin tong mga senador ni Marcos, wala na po mangyari sa Pilipinas. Huwag po kayong umangal ng umangal. Sasabihin ninyo kawawa naman ng Pilipinas, pinamumunuan tayo na Mababago po yan kasi po ang Senado at HOR dapat tagapagbantay. Kaya nga po may 3 branches of government para may check and balance Na-check nila. Alam niyo po, halimbawa po yan, walang pumapasok na investor sa atin. Yan dapat yung sinasalang nyo sa Kongreso. Yan dapat yung iniimbestigahan nyo. Ano bang ginagawa ninyo dito? Bakit walang pumapasok na investor sa atin? O tourism. Isa lang yung Department of Tourism. Bakit walang nagtuturista sa atin sa ibang bansa? May revenge travel na. Pero hindi tayo nakasakay sa revenge travel. Bakit? Nandegdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ito pong marami, no? Una po, nagpahayag po si DOJ Secretary Boying Remulla na willing daw makipag-usap, no? Kung paano magtutulungan, makikipagtulungan yung Pilipinas. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.